Magandang araw at gabi sa lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Alan. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Lanao noong 1976. Nasa 20 taong gulang ako na mangyari ito. Sa mga panahong ito, nagtatrabaho ako sa isang tindahan ng mga gamit sa pangingisda. At sa aking mga araw na walang pasok, karaniwang nagtutuklas ako ng mga bagong lugar upang mangisda. Ngunit ang karanasan kong ito ay ganap na nagpabago sa aking pananaw sa kung ano ang maaaring may tago sa tahimik na tubig ng mga lawa. Isang hapon, habang pauwi ako galing sa trabaho, nakasalubong ko ang matalik kong kaibigan na mahilig ding mangisda. Tinanong niya kung gusto ko ba siyang samahan ngayong Sabado ng hapon na pumunta sa lawa para magkamping kasama ang dalawa ng kaibigang babae at doon magpalipas ng gabi habang plano niya magdala ng tent. Kaya agad naman akong pumayag dahil wala naman akong trabaho kinabukasan at naisip ko na ito ay isang magandang pagkakataon upang mangisda din doon. Pagdating ng Sabado ng hapon, pagka-uwi ko galing sa trabaho, dali-dali akong nagpalit ng damit. Pagkatapos kinuha ko ang aking pamingwit at nagtungo sa tahanan ng aking kaibigan na hindi malayo sa aming lugar. Pagdating ko, nakita kong nakahanda na siya kasama ang kaniyang sasakyan. Itong kaibigan ko pala ay may kaya sa buhay dahil nasa Amerika ang kaniyang ama at buwan-buwan nito nagpapadala ng pera sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na ang dalawa ng kaibigan na babae na parehong magaganda at may maganda ding katawan. May dala silang pagkain at alak. Gayunpaman, ang pera na ginamit sa pagbili ay mula sa aking kaibigan dahil inutusan pala niya ang mga ito. Matapos niya kong ipakilala sa kanila ay agad na kaming sumakay. Habang nasa biyahe kami, naramdaman namin ang sariwang simoy ng hangin na dumampi sa aming mga buhok at pisngi. Pagdating sa aming destinasyon ay bumaba kami sa sasakyan at nagpalinga-linga sa paligid upang hanapin ang tamang lugar kung saan kami maaaring magtayo ng tent. Kaya naglakad-lakad kami saglit hanggang sa nakahanap kami ng isang perpektong lugar. Ang problema ay natatagpan ito ng mga maliliit na damo. Kaya kinailangan naming linisin ang lugar bago itayo ang tent. Buti na lang at may dalang itak at jungle bolo ang kaibigan ko na binanggit niya ay panlaban sa mga masasamang tao. Kaya ginamit namin ang mga ito sa paglilinis ng damo. Pagkatapos naming maglinis ay itinayo na namin ang tent. Napansin kong ito ay isang perpektong lugar upang ihagis ang aking pamingwit nang walang labis na komplikasyon. Pagsapit ng takip silim ay naghapunan kami. Pagkatapos ay nagtungo kami sa lawa at doon kami naginuman. Nang gabing ito ay maaliwalas ang kalangitan at matindi ang pagkinang ng mga bituin na sinasabayan ng kabilugan ng buwan. Ito palaging sinasabi sa akin ng aking ama sa tuwing kabilugan raw ng buwan ay nakakaakit ng mga isda na nagiging dahilan upang mahuli sila. Kaya hinagis ko ang aking kawit at umaasang makahuli ako ng isda. Habang ako ay abala sa aking mga gawain, ang aking mga kasamahan naman ay abala rin sa isang pag-uusap na sinabayan ng huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon sa hangin. Hindi nagtagal, nakahuli ako ng tilapia na 1 metro ang haba. Inihaw namin ito at ginawang pulutan. Makalipas ang ilang minuto ay biglang natigil ang aming pag-uusap nang may isang ali ang lumapit sa amin at nagbigay payo na wag dito magpalipas ng gabi dahil ang lugar ay tinuturing mapanganib. Sinabi rin niya na noong nakaraang buwan raw may mag-asawang nagkamping dito, ngunit kinabukasan ay hindi na nasilayan pa. At ang nakakatakot pa ay may isang putol na braso ng babae ang natagpuan sa loob ng kanilang tent na may mga bakas na kagat na hindi nila may paliwanag kung aling klaseng hayop ang kumagat nito. Ayon sa ilan,
marahil ito ay gawa ng aswang. Gayunpaman, nang mapansin niya ang aming pag-aalinlangan na maniwala, kami ay kanyang pinalalahanan na naway walang masamang mangyari sa amin sa gabing ito. Pag-alis ng matanda, nagpatuloy kami sa aming kasiyahan hanggang sa tumayo ang dalawang babae at sumayaw kahit walang musika. Ang ganda ng sayaw nila, parang kalapating bababa ang lipad. Nang maubos na namin ang alak, ay nakaramdam na rin kami ng antok. Kaya napagpasyahan namin pumasok sa loob ng tent para magpahinga. Ang pagpili naming magpalipas ng gabi dito ay isang malaking pagkakamali. Dahil halos sumantong ito sa pagkamatay ng dalawang babaeng kasama namin. Habang natutulog kami, ay bigla kaming nagising ng kaibigan ko dahil sa isang sigaw na aming narinig mula sa labas. At napansin namin na wala dito ang dalawang babaeng kasama namin. Kaya hinawakan ng aking kaibigan ang janggol bolo at hinawakan ko rin ang itak dahil sigurado kami na may nangyayaring hindi maganda sa labas. Akala talaga namin na may gumahasa sa dalawa naming kasamahan. Pero nang lumabas kami sa tent, nanlaki ang mga mata namin sa gulat na makita namin ang dalawang nilalang na karga-karga ang dalawa naming kasama papunta sa lawa. Ang mga nilalang na ito ay nakakatakot tingnan dahil sa kanilang itsura. Kulay dilaw ang mga katawan nito. Mayroon silang 3 sungay sa kanilang mga ulo at mahahabang buntot na umaabot hanggang sa lupa. Sa kabila ng takot, sinikap naming maging matapang upang mailigtas ang aming mga kasama. Kaya naman, hinabol namin sila. At nang malapit na kami, pinagsapsap namin ang dalawang nilalang hanggang sa mabitawan nila ang aming mga kasama. Hindi kami tumigil sa aming pag-atake hanggang sa tumalon sila sa lawa at sumisid sa ilalim. Kaya naman, agad naming tinulungan ang dalawa naming kasama dahil pareho silang nasugatan ng nilalang. Ang isa sa kanila ay may malaking kalmot sa kaliwang braso, habang ang isa naman ay may malaking kalmot sa kanang paa. Dali-dali kaming umalis at iniwan ang mga gamit namin sa takot na baka balikan kami ng mga nilalang. Nang nasa sasakyan na kami, ay agad itong pinatakbo ng kaibigan ko hanggang sa makalayo na kami sa lugar. Maya-maya ay tinanong namin sila kung saan sila nagpunta kanina habang natutulog pa kami. Ang sagot nila na kanina raw lumabas sila ng tent para umihi sa labas. Nang pabalik na raw sila sa tent ay bigla silang sinalubong ng dalawang nilalang. Hinablot umano sila ng mga ito at sa pilitang kinaladkad patungo sa lawa. Nang sinubukan nilang magpumiglas ay agad silang kinalmot ng mga ito. Kaya napasigaw sila sa sakit. Kaya naman, dinala namin sila sa paggamutan para magamot ang mga sugat nila. Pero sa kasamaang palad, pagkaraan ng ilang buwan, namatay ang isa naming kasamaang babae dahil sa hindi paggaling ng kaniyang sugat na patuloy na lumalala at lumalaki hanggang sa magdulot ito ng impeksyon sapagkat siya ay mayroong diabetes. Simula noon, hindi na kami bumalik sa lugar na yon. Pero may mga pagkakataon pa rin na pumupunta kami sa ilog upang manghuli ng isda. Ngunit hindi na kami nagpapagabi para maiwasan ang mga aksidente. Hanggang ngayon, kahit matanda na ako, buhay pa rin sa aking alaala ang mga nakababahalang pangyayari na nangyari sa amin noon. At dito, nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-comment sa baba at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.